Magandang araw mga bata. Magandang araw po. Okay. Ngayon ay grand finals natin sa ating debate 2017. At ang motion natin sa araw na ito ay dapat na tangkilikin ng kabataan ang katutubong mga sayaw. Kung matatandaan ninyo, napag-usapan natin ng nagdaang leksyon ang tungkol sa kahalagahan ng iba't ibang katutubong sayaw. Sa tingin ko naman, ang sasabihin ng ating mga teachers ngayon ay ayon sa kahalagahan ng mga katutubong sayaw. At ang magiging epekto nito kung sakaling hindi natin binigyan ng halaga. Ipapaliwanag ko lamang ang mechanics ng ating debate ito. Ang tinatawag ito, modified o binago ng ulit na debate. Kung saan meron tayong 6 na speakers sa bawat team. Sa team ng sabayon at sa team ng salungat. So sa unang minuto ng talumpati, bawal muna kayo magbibigay ng inyong punto. Hinihintay ninyo makatapos ang inyong kasamahan upang mabigyan natin ng katatagan ang bawat speech. Naintindihan ba? So ang ating magiging tagapangasiwa o chairman sa debate nito ay walang iba kundi si Reyna Marias Aquino. Palakpakan natin si Reyna. At ang ating timer naman ay walang iba kundi si Gabriel Alexis Maglani. So, handa na ba kayo mga debaters? Handa na ba kayo? So, bago tayo mantong sa ating debate ito, ipapakilala ko muna ang ating mga magiging kurado o ating pinampalan sa hapong ito. So, ipapakilala natin muna ang ating batikan sa larangan ng kanyang pagtuturo sa napakatagal na panahon. Walang iba kundi ang ating guro sa Ingles, si Ginang Ani Kapalito. Magandang hapon, ma'am. At ang susunod naman ay isa sa mga makitagan na guro dito sa Blanc Pilot. Siya ang leader ng mga guro dito sa grade 5 at alam ko na guro rin ninyo siya sa siyensya. Walang iba kundi si Ginang Merlin Duran. At siyempre, ang pinaka-espisal natin hinampalan, wala pa ngayon, sa ngayon ang ating punong guro na si Ginoong Tirso Barangel. Siya ay pupunta lamang dito maya-maya lamang. So, ipapasa ko na sa nangangasiwa ng debate nito. Mamaya magkakaroon tayo ng katanungan at pagkatapos ay magpupulong kami para malaman kung sino ang nananalo. So, simulan na natin ang debate 2017. Palakpak mga bata. Magandang araw po sa kanilang lahat. Ngayong hapon ay matutunghayan natin ang isang debate o pagtatagay sa bansang dapat ang kilikin ng kabataang Pilipino ang katutubong sayaw. Ngunit bago tayo magsisimula, nais ko ipakilala sa inyo ang ating mga kalako. Sisimulan ko sa panig ng sang-ayon. Unang tagapagsalita, Vince Chini Sophia P. Cordan. Palakpak mga bata. Ikalawang tagapagsalita, Grisha Angelie M. Tayo. Ikatlong tagapagsalita, Antonia B. Tayo. Ikaapat na tagapagsalita, Johan Ashley K. P. Deslat. Ikalimang tagapagsalita, si Durcel K. D. Orion. Ika-anim na tagapagsalita, Daniel Mark A. Cuento. At sa panig naman ng salungat, unang tagapagsalita, John Carlo D. Cordero. Ikalawang tagapagsalita, Franz Denise M. Relator. Ikatlong tagapagsalita, Princess Laika H. Luzang. Ika-apat na tagapagsalita, Alexis Miguel Pabilio. Ika-limang tagapagsalita, Cindy Jamila
halip na limutin natin ang makapagpagod sayaw, pag-push. Ating itong tahin, hindi ng mga modern dance, jazz dance, at K-pop na iyan ang ating pinagsusunan ng pag-shoot. Kundi dapat ang mga katutubong siyaw dahil ang Pilipinas ay mayaman sa kultura, sining at tradisyon. Ang mga ito ay nagpapagkita kung gaano tayo mga Pilipino. Isa nito ang makatutubong siyaw. Isa itong uri ng sining at nagpapakita ng ating kultura at tradisyon. Tayong magkabataan ay huwag kalimutan. Mag-puso ang ating tangkilitin. Ibinibigay na natin ang pagkakataon sa unang tagapagsalita sa panig ng sanungat para sa iba. Gusto mo ba ngayon ang mga katutubong sayaw? Oo, hindi na nga ito uso sa ngayon, pero dapat ito manatili sa ating mga puso at isipan. Dahil ito ay ating sariling atin at dapat huwag itong katalimutan kahit kailan pa man. Kahit mayroon naman itong mga modernong sayaw ngayon, dapat itong huwag talagang kalimutan sa isipan. Ngayon, tatawagin ko ang unang tagapagsalita mula sa panig ng sanungat para sa pagpapahayag ng kanyang argumento. Hindi na dapat tangkilikin ang mga katutubong sayaw dahil ito ay matagal na at hindi na kilala. Hindi tulad ngayong henerasyon, marami ng mga bagong sayaw ang sumisikat. Hindi na dapat tangkilikin ang mga katutubong sayaw dahil ngayon hindi na ito kilala ng mga kabataan. Hindi ba? Bakit pag gusto niyo yung sarili ang mga hindi sarili at Dahil ngayong henerasyon, hindi na kilala ang mga katutubong sayaw at iba nang kilala kundi ang mga modernong sayaw. ngayon, tatawagin ko ang kalawang tagapagsalita mula sa panig ng sang-ayon para sa pagpapahayag ng kanyang dapat nga natin tahilikin na katutubong sayaw kagaya ng kalimasa, diligling, at iba pa. Dahil pwede natin yan ipagmalaki sa ibang lako ng mundo. Kahit na maraming sayaw ngayon, dapat natilikin pa rin natin ito at hindi dapat natin ituya kung anumang merong sayaw sa ating bansa. Dapat pa rin natin ikalang ang mga kapwa natin natutubong sa kanilang nakasanayang sayaw. At dapat pa rin natin na gamitin ang ating kalahan na ipakita sa kanila ang ating kultura sa pagsasayaw. Ang mga katutubong sayaw ay isa sa ating mga kultura na dapat mahalin, tangkilikin at ipagmalaki. Pero kung sino man ang hindi makahal sa kanyang kultura ay siya rin hindi nagmamahal sa kanyang heart. Kung gagamitin mo ang modernong sayaw, ay dapat pa rin inyong tandaan ang saalin ng ating nangaling kultura. Dahil may kasabihan tayo na huwag natin kalimutan ang itinuro sa atin. Meron mang modernong sayaw upang malaki ka rin natin ang ating kultura at sariling atin. Kahit anumang mangyari, huwag na huwag ninyong kalimutan ang kultura. Ibinibigay natin ang pagkakataon sa ikalawang tagapagsalita sa panig ng sanungat para sa iba. Sa tingin mo ba, tinatangkilik ba ng kabataang Pilipino ang katutubong sayaw? Oo naman. Nakikita mo naman sa iba't ibang paaralan na sumasali sila sa iba't ibang pati pala sa tulad. Ngayon, tatawagin ko ang ikalawang tagapagsalita mula sa panig ng sanungat para sa pagpapahayag ng kanyang argumento. Sa ngayong henerasyon, nagbago na ang lahat. Nagbago na tayo, ganun na rin ang iba't ibang teknolohiya na ang set. Alam natin na sa 21st century na ngayon, at teknolohiya na ang set. Kung nagbago ng lahat, ano pa kaya ang mga katutubong sayaw? Hindi na dapat ang hindi ng mga kabataang Pilipino ang katutubong sayaw dahil naniniwala ako sa kasabihang, the old has gone and the new has come. Hindi ba ninyo nakikita na sa ngayong panahon ano ang sinasagawa ng mga kabataan natin? Hip-hop doon, hip-hop dito.
mas madaling sayawin at magandang tingnan. Kalimutan na natin ang nakaraan at ating salubungin ang mga pusong sayaw ngayon. Dahil kapag ito'y ating tutangkilikin, siguradong magiging tulay pa tayo upang makilala ang ating sa iba't ibang daigdig. Hindi lang yan, tayong mga kabataan ay magiging bukas ang kaisipan sa napapanahong isyu dahil dito, mas maiintindihan natin ang mensahe ng bagong musika kapag ating sinasagawa ng may gusto. Marami tayong natutunan sa mga bagong sayaw na ngayon ay iniiral at nagpapabago ng ating buhay. Magiging kulay din ang makabagong sayaw upang maibahagi natin ang ating talento at kakayahan sa pagsayaw. Kaya't mas mainam lang salubungin natin ang bagong ngayong henerasyon sa pagsasayaw. Bakit kayo makilig sa mga modernong sayaw? May ano naman sa iyo kung mahilig ka sa mga modernong sayaw? Hindi mo ba alam na mananalo ang ibang mga kabataan sa hindi mo ba alam na ito ang nakapagpanalo sa atin sa mga iba't ibang contest sa iba't ibang mundo? Ibinibigay natin ang pagkakataon sa ika-4 na tagapagsalita sa Panigsamayang para sa Pilipino. Bilang isang batang Pilipino, dapat tangkilikin natin ang ating mga kultura tulad na lang ng mga katutubong sayaw dahil ito ay sariling atin. Bilang isang Pilipino, dapat pahalagahan natin ang mga pamana ng ating mga nunulusa. Bilang isang batang Pilipino, dapat natin tangkilikin ang mga katutubong sayaw dahil isa lamang ito sa mga patunay na isa tayong mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas. Dapat tayong matutunan ito dahil isa ito sa mga pamana sa atin ng ating mga nunulusa. Sa pamamagitan ng pagtangkilik ng katutubong sayaw, napapagdating natin ang kultura ng ating bansa. Mas mainam na piliin at tangkilikin natin ang mga katutubong sayaw kaysa sa pagmamodernong sayaw dahil mas makabuluhan ito kumpara sa iba. Bukod dito, mas kaaya-ayang malaman na tayong mga kabataang Pilipino ang siyang nagbibigay buhay sa mga pamana sa atin ng ating mga nunulusa. Bakit ba natin kailangan tangkilikin ang mga katutubong sayaw sa panahon nito? Dahil ito ay may pamana at nagturo sa atin ng ating mga nunulusa. Ibinibigay natin ang pagkakataon sa ika-4 na tagapagsalita sa Panigsamayang para sa Pilipino. Hindi na dapat tangkilikin ng mga kabataang Pilipino ang katutubong sayaw. Alam niyo ba na 2017 na ngayon at marami na ngayong makabagong sayaw katulad ng hip-hop, jazz, modern at iba pa. Nananalo ito sa mga patimpalak sa ibang bansa. Bilang isang bata, mas mainam na tangkilikin natin ang mga modernong sayaw tulad ng hip-hop at cheer dance. Dahil ito ang mga nababagay sa ating bansa. Mas marami na ang mga batang naaalin sa pagsasayaw ng mga hip-hop kaysa sa pagsasayaw ng katutubong sayaw. Kung mapapansin natin, nakakaandok ang mga katutubong sayaw kung kaya't mas kaayang-ayang isayaw natin ang mga modernong sayaw kumpara ng mga katutubong sayaw. Bilang isang bata, namulat na sa modernong mundo, mas piliin ko ang mga pagsasayaw ng hip-hop kumpara sa folk dance. Dahil ang mga folk dance at iba pang mga katutubong sayaw ay nakaluma at dapat na natin kalimutan at pabayaan. Ba't ba kailangan natin ang mga sayaw na hip-hop kung meron naman tayong sexy natin? Dahil ito ay nababagay sa ating edad. At dahil sa hip-hop at sa iba pang mga modernong sayaw, nananalo tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Ibinibigay natin ang pagkakataon sa ika-4 na ikalima na tagapagsalita sa Panigsamayang para
isa. Ang request naman. Apat. Dapat tangkilikin ng mga kabataang Pilipino ang katutubong sayaw dahil ito ay sariling atin. At sa panahon natin ngayon, marami nang nakalimot sa ating kultura. Gaya ng katutubong sayaw, folk dance, at iba pa. Karapat-dapat lang natin ito tangkilikin kaysa sa mga hip-hop at modern dance. Aanin natin ang mga sayaw na hip-hop kung meron naman tayong sariling atin. At para matutunan din ng mga kabataan ngayon ang mga sayaw noon. Bukod sa tangkiligin, nakasanayan na natin mga Pilipino ang mga sayaw noon. Kahit luma na ang katutubong sayaw, karapat-dapat pa rin natin ito isayaw. Dahil parte pa rin ito ng ating kultura. Hindi dapat natin ito ikahiya kahit luma na ito. Kahit marami ng bagong sayaw, kailangan pa rin natin ito tangkilikin. Kahit bagong henerasyon na, kailangan pa rin ng mga batang matutunan ang sayaw noon. Bakit ba gusto niyong tangkilikin ang mga katutubong sayaw? Kahit luma na ito pa rin ang sariling atin at nakasanayan na natin mga Pilipino ang mga sayaw noon. Ibinibigay natin ang pagkakataon sa ikalimang tagapagsalita sa panig ng sang-ayon para sa rebuttal. Ang luma niyo naman, 2017 na ngayon. Bakit pa ba nating sayawin ang mga katutubong sayaw kung mayroon namang bagong sayaw tulad ng hip-hop? Yung mga folk dance, tinikling, at kung ano pang katutubong sayaw, luma na yan. Kung ako sa inyo, kalimutan nyo na yung mga katutubong sayaw dahil hindi naman natin alam kung paano yan sayawin, kaya kalimutan nyo na yan. Dito na kayo sa modernong sayaw, mas madali pang sayawin. Paano mo masasabi na mas maganda ang sayaw ngayon kaysa sa magandang sayaw sa ating kultura? Dahil ang bagong sayaw ngayon ay mas madaling sayawin kaysa noon na hindi natin alam kung paano sayawin. Dapat ang pilitin ang pagmumong sayaw dahil tayo Pilipino at kahit anong mangyari o anong dati, ating kultura pa rin ang tayo Pilipino. Oo, masaya sa inyo ang mga sayaw at ang magalito, pero tayo pa rin ay Pilipino at ito totoo. Ang pagiging Pilipino ay umiibig sabihin na pagtatangkilik sa sariling kultura at sa totoo, mas masaya ang ating mga sayaw. Mas boring ang mga sayaw ngayon. Dahil hindi naman natin ito kailangan. At mas susupata ang ating mga pagtuturo sayaw. Dahil dito, inarayo tayo ng mga bisita mula sa ibang panig ng mundo. Kahit na ito'y nanggaling naman sa kanila. Oo, may kasabihan na nga kayo, the new has come and the old has gone. Pero, ang totoo, mas maganda na lumapit tayo sa dati para huwag ito kalimutan. Paano mo mapapatunayan na maganda talaga ang sayaw ng mga kapatid? Dahil napapatunayan ko na mas naaayon sa atin ang katutubong sayaw dahil atin ito at kultura natin kaysa sa pagmamalitin ng iba. Ngayon, tatawagin ko ang kaaning na tagapagsalita mula sa panig ng sanungat para sa pagpapahayag ng kanyang argumento. Hindi ako sang-ayon na patuloy natin tangkilikin ang katutubong sayaw sapagkat mahirap man tanggapin, mas nakakaayo ang modernong sayaw ng kabataan sa edad. Bakit pa kaya tatangkilikin ng mga kabataan ang matulad na sayaw? Ano pa ba ang sigito? Sapagkat marami ng makabang sayaw sa ngayon, kagaya ng mga modernong sayaw. Kaya, mas tinatangkilik ang modernong sayaw kaysa sa katutubong sayaw. Mas malaki ang impluwensya ng modernong sayaw sa mga kabataan ngayon kaysa sa katutubong sayaw. Paano naman namin matatangkilik ang katutubong sayaw?
katutubong sayaw. Dahil ito ang ating tradisyon. Hindi dapat natin ito baliwalain dahil ang mga katutubong sayaw ng mga ito ay ang gumawa ng isang totoong Filipino. At kapag hindi na ito sinasayaw ng mga kabataan, hindi na nila malaman ang tradisyon ng Pilipinas. Sumayaw dapat sila para hindi mamatay ang tradisyon ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayaman sa kultura. Hindi natin ito sirahin. Ang sayaw ng ito ay pangtutubo nga. Pero baka ang pagtutubo na mga ito ay makakarepresenta ng mga tradisyonal na sayaw ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang tradisyon ay masaya, wala itong paasa. Ang Pilipinas ay masaya dahil sa kanyang kultura. Ano masasabi mo sa mga nananatilit sa mga katutubong sayaw at bakit? Masaya ito dahil ito ang aming tradisyon. Ngayon, tatawagin ko ang ika-anim na tagapagsalita mula sa panig ng salungat para sa pagpapahayag ng kanyang argumento. Kailangan natin kalimutan ang katutubong sayaw gaya ng Pilipin, Kalinyosa, Sayaw sa Bangko, Pantango sa Ilaw at iba pa. Hindi gaya ng modern dance, hip-hop, jazz at iba pa. Dahil mas maganda at mas madaling sulongin. Hindi gaya ng mga sayaw na katutubo na mahirap at maaaksidente ka pa. Gaya ng Pilipin, kapag hindi ka marunong, maaaring maipit ang iyong mga paa sa kawayan. Ang sayaw sa bangko naman ay mahirap at maaari kang mahulog o madisgrasya kapag pinagpatong-patong na ang mga bangko. Kaya ako sa iyo, kakalimutan ko ang katutubong sayaw at ang modernong sayaw na lamang ang dapat natin sayawin upang makasali naman tayo sa iba't ibang pimpalak o contest na mundo. Ano bang pinagkaiba ng mga modernong sayaw sa ngayon at ng mga katutubong sayaw sa at bakit Pilipino sa mga malaki? Dahil mas madali at madaling sulong at pwede ko pang sumali-sali sa mga pimpalak o contest sa iba't ibang panig na mundo. Dito po nagtatapos ang ating debate. Maraming salamat. So, tumuo naman tayo sa education kung saan pwedeng magbibigay ng kanilang opinion yung mga hahatong sa inyo dito sa harapan si Ginoong Garampiel, si Ginang Duran, at si Ginang Caparinyo. So, you will be judged according to your manner matter method. Ano ba yun? Pag sinabi nating manner, yun yung paraan kung paano kayo naging responsive sa mga tanong na binabato sa inyo. Pag sinabi naman nating matter, yun yung paraan ng paglalakad ninyo ng punto sa debating ito. At syempre, ang method ay kung paano ninyo ipresenta ang inyong punto sa organisadong paraan. So, uunahin natin ang pangkat sang-ayon. Gusto ko yon na binibigyan ninyong halaga yung kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagtangkilik ninyo sa iba't ibang katutubong sayaw. Tama rin yun na dapat natin itong ituro sa mga susunod na henerasyon para hindi natin makalimutan. Lahat ng mga sagot ninyo ay tama, pero pag magkakaroon na ako na idadagdag doon sa ngayon na salungat na sana huwag nating hayaan na kopyain at pagtawanan ng ating mga katutubong sayaw dahil yan ay nati-feature out sa atin ng ating pagiging Pilipino. So, gusto ko naman doon sa salungat yung sinasabi nilang the old has gone and the new has come. Diba? Maganda kasabihan yun. At yung sinasabi nilang past is past, never discuss. So, why not? Diba? Gusto ko rin yung ideya na umaayon kayo sa uso ngayon ng panahon na pagsasayaw ng mga modernong sayaw. So, ngayon, papakinggan natin ang magiging reaksyon ng mga hahatong sa inyo tungkol sa debate ito, kung saan ba sila papun. So, unahin natin si Ginang Duran kung ano ang masasabi niya. Sa akin, doon ako sa sangayon. Kasi dapat hindi natin baliwalain yung ating katutubong sayaw. Dahil tayo mga Pilipino, dapat natin tangkilikin yung sarili natin. Huwag natin kalimutan. Dahil tayo yung mga Pilipino. Ngayon naman, papakinggan natin si Ginang Caparinyo sa kanyang news. Una sa lahat, congratulations
sa para sa debate. Magagaling kayong magbigay ng mga opinyon, iba't ibang opinyon sa ayon man o sa natin sa akin. Doon ako sa sang-ayon. Dahil ang sang-ayon, huwag natin kalimutan na diyan tayo nagsimula. Ang mga katutubong sayaw ay may mensahe yun. Hindi lang basta na sinayaw ng mga ninuno natin. Huwag natin kalimutan na ang mga ninuno natin, yun ang nagturo sa atin. Yung mga bagong sayaw ngayon, kinuha din nila yun sa mga unang sayaw. Iniba-iba lang nila hanggang umiba na talaga. Pero doon talaga yung sayaw, doon din nila kinuha yung kanilang mga ideya sa mga katutubong sayaw. Ginawa lang nilang modern. So, ang katutubong sayaw ay hindi dapat kalimutan. Dahil bawat sayaw, bawat yung kanilang mga steps, may mensahe pinaparating na huwag natin kalimutan ang sarili atin. No? Dahil diyan tayo nagmula, diyan din na tayo pinalaki at hinubog bilang isang mabuting Pilipino. So, yun lang ang aking sabi. Maraming salamat. Palapakan natin sa Gino Pagkain. Ngayon naman, papakinggan natin ang ating punong guro. Walang iba ko si Ginoong Teresonan. Sir? So, magandang hapon sa lahat. Lalo na sa ating mga magagandang mga guro. Congratulations sa salumat at sangayon. Dapat itang siligin. Pero, dapat din pa tayo matuto ng mga bagong sayaw. Diba? Although na dapat tayong mga kabataan, pero dapat alam natin kung ano yung mga katutubong sayaw. Alam natin kung paano sayawin. At kung paminsan-minsan naman, mga gathering, marunong naman tayo ng mga modernong sayaw. Pero huwag nating kalimutan na ang ating katutubong sayaw ay nagsasabi na kung ano tayo. Huwag natin kalimutan ang kultura natin. Lalong-lalo na yung ating mga sayaw, awitin, ay yon ang huhubog bilang isang bansa, bilang isang Pilipino. Kung wala yan, hindi kumpleto yung ating bilang Pilipino. Iba talaga yung ating katutubong sayaw. Kaya sabihin na huwag nating pag-aralan yung dinikting kasi masama yung paa mo o may lip o yung ayaw sa bangko. Pag-aralan natin yan. Dahil masaya yan. Yung dinikting kahit saan, mayroong mga ibang dayuhan na nag-aaral kung paano sayawin yung dinikting. Paano sayawin din yung sayaw sa bangko. Kaya bilang Pilipino, sayawin natin yan, pag-aralan natin. Kaya ituturo niya ni Ma'am ninyo sa MAPI ninyo. Ma'am, grade 4, ituturo yan. Then grade 5, mayroong mga sayaw na dapat matutunan, mamutuhan ang bawat mag-aral na TV. So yan, dahil, yan, nagbupo sa atin bilang isang bansa. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Gabriel. So, kung pagbabasihan natin ang judging sa lumabas na punto, kanina, isa-set aside muna natin yung unang hinatol sa inyo kanina. Pabor ako sa sang-ayon kasi mas ipinaliwanag nila ang kanilang punto na dapat talagang tangkilikin ng mga kabataang Pilipino ang katutubong sayaw. Kung in terms naman sa responsiveness, pabor naman ako sa salungat. Kasi nakikita ko sa salungat, talagang disiplito sila sa pagtanggol ng kanilang punto at nakikita ko na talagang pinaghahandaan nila ang debating ito. So, mayroon sila yung tinatawag nating tactics pagdating sa debate, yung witty nila. So, maraming salamat sa salungat at magaling din kayo sa puntong iyon. Pero makikita natin na halos sa ating mga kurado at
sinampalan ay mas pabor syempre sa sang-ayon. So ang nanalo sa debate ito, palakpakan natin ay walang iba kundi ang sang-ayon. So ngayon, bibigyan natin ng parangal ang pinaka-the best debater. Sino ba sa tingin ninyo ang pinaka-the best debater? Ha? Okay. So, ang pinaka-the best debater ay walang iba kundi nagmumula sa salungat si Siki Makabuba. Okay. Picture Siki. Okay, next naman ay yung best, ano yung kay Siki best speaker? Best debater naman. Yung talaga makikita mo, laban lang kung laban. Okay, okay. Walang iba kundi si France. Where's France? Okay. Ayun yun. The old one, the old is gone and the new one come. Grabe ha? Past is past daw, never discuss. So makikita natin na halos ang mga salungat nakuha nila ang best speaker, best debater, pero ang nanalo sa debate ito ay syempre ang mga sang-ayon. So lahat sila ay magkakaroon ng medalya. Okay, dito kayo lahat sang-ayon. Okay, speaker number 1, number 2, si Senior Dan, let's sa tayo, si Antonia tayo, Roman Ashley, si Dercel, at si Dina Mark Verses. Okay, iba ang medalya ni Dina Mark at si Pinakayon, si Dina Mark ang pinakamagaling na debater. So, yun, dito nagtatapos ang ating, sabay-sabay tayo, ready, basahin natin, dito nagtatapos